Naniniwala ang isang abogado na isang solusyon ang ginawang hakbang ng Korte Suprema sa nangyayaring problema sa politika sa bansa. Ang buong detalye ng balita mula kay Prince Tripoli. I am happy and optimistic, parang yung hopeful na itong mga problema sa ating bansa medyo solusyonan ito. There is a parang silver lining. Mayroon pang medyo pag-asa na we have to fight. Kasi the Supreme Court has shown itself to be the guardian of democracy. Ito ang naging komento ni Attorney James Reserva, isang litigation attorney ng Filoteo at Reserva Law, sa usapin na nagpapatuloy na oral argument sa Korte Suprema kaugnay sa PhilHealth. Para sa kanya, pag-asa ang ginagawang pag-uusisa ng Korte Suprema para masawata na ang ginagawang pang-aabuso sa mga nakaupong politiko sa gobyerno, partikular na sa sangay ng ehekutibo at lehislatura. Ani Reserva, imbis na ang dalawang sangay umano ng gobyerno ang inaasahang tutulong para tumatag ang bansa, ay naging Korte Suprema na. Maka-achieve ng equilibrium when the Supreme Court will try to mediate or mediate itong mga issues concerning acts of co-equal branches of government. The Supreme Court is not trying to assert its superiority, but what it asserts is the supremacy of the Constitution. Kasi yan naman talaga ang mandate nila, to be a guardian of the Constitution. Ipinuno pa ni Reserva na dahil sa nangyaring oral argument, nalaman ng taong bayan ang katotohanan at bilang isang Pilipino na nagbabayad ng buwis, may karapatan umano itong magtanong kung saan napupunta ang perang ibinabayad sa PhilHealth. At least, at our own very eyes, nakita natin talaga how they abused itong pondo ng PhilHealth na supposed to be para ito i-improve yung delivery of healthcare services under the Universal Healthcare Law at saka under tax law. Dapat ito itong pundo na ito i-reserve ito para sa pangangailangan ng mga kababayan natin sa health sector. Iniit naman ito na dapat gamitin ang naturang mga pondo para mapalawak pa ang mga benepisyo ng PhilHealth, mapabuti ang mga serbisyo at kumuha ng karagdagang mga tauhan para matugunan ang mga pangangailangan sa healthcare ng bansa. Kung maalala, sumentro ang ikatlong oral arguments ng Korte Suprema kaugnay sa paglilipat ng pondo ng PhilHealth sa kung paano nga ba ginagamit ang pera ng ahensya para sa mga ibinibigay na benepisyo nito. Nakatakda namang isagawa ang susunod na pagdinig sa Abril 29, kasabay ng inaasahang pagpapasa ng Korte Suprema sa magiging kapalaran ng kontrobersyal na paglilipat ng pondo ng PhilHealth. Ako si Prince Tripoli, ang inyong citizen correspondent para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal.